Magandang araw sa inyo mga banateros. Good morning, good afternoon, and good evening. Dahil tayo ay napapanood international. Yo! Binabati natin ang lahat ng nakasubaybay, lahat ng banateros na nanonood sa atin. Hello po sa inyo at nagpapasalamat po ko sa patuloy ninyong suporta dito sa ating channel, YouTube channel. Uy, yun, maraming salamat ha. Alam nyo mga kaibigan, marami tayong nami-meet, marami tayo na bumabati sa atin pagka lumalabas tayo, mga subscriber sila, mga sabi nila, kami ay mga silent subscriber mo lang. Ano kaya ibig sabihin ng silent subscriber? Ano yun? Hindi nagsasalita? Minsan napapatanong talaga ako, ano kaya ibig sabihin ng silent subscriber? Ha? Pero ito ang talagang katotohanan mga kababayan na marami sa ating kababayan hindi man sila nakakasama sa mga rally, diskusyon o kung anong pa mga nangyayari sa ating politika, pero sila ho ay nakasubaybay. Sila ho ay naandyan at nakikita nila kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya lang dala ng hirap sa buhay, hindi sila nakakapag-participate sa mga rally-rally. Hindi sila nakakapag-participate sa mga online comments. Hindi sila syempre, for their own peace of mind and safety, hindi ko sila nakaka-comment po dyan. Kasi, syempre, minsan talaga nga naman, pag nagsalita ka ng iyong saloobin, yung mga troll, sila po'y nakaabang para kayo ay bastusin dahil nga naman sa kanila ang kanilang misyon ay mambastos. Yun ang misyon niya mga yan eh. So para ma-discourage ka ng mag-comment. Kasi alam mo mga kababayan, alam po ni Marcos, especially BBM, na malaking bagay ang social media. Alam niya na nanalo si Pangulong Duterte dahil sa social media. At alam niya pinagtulungan siya ng media noon at ginamit niya yung mga trolls niya para manalo at makapambola. Lalo na yung mga nagpakalat ng Tala ng Gold. Pinangungunahan niya nung isang vlogger na nagngangalang Bangkay, 'di ba? Yan po alam na alam niya po 'yan. Kaya nung siya ay naging presidente, kinontrol ang media at the same time pinalakas yung social media, yung mga vlogger, yung mga bayaran niyang vlogger, lalong-lalo na yung nandung bayot sa Canada. Yun. Talagang binusog niya. Kasi alam mo, namimili talaga sila ng mga bayot. Hindi, walang biro, hindi ako nagloloko ha. Pansinin ninyo basta mga tanso bayot. Hindi ko nga noong una akala ko biro-biro lang. Totoo pala. Sabi nila, hindi bayot talagang pinipili namin kasi para minsan kasi yung mga bayot dahil nga sobra silang sa chupageti. Sobrang atat nila sa chupageti. Kahit mura lang, papatusin na niyan. 'Di ba? So bigyan mo lang ng barya yan, papatusin na nila yung mga kalokohan ni Marcos. Yun ang sabi nila. Sabi ko, ba yun, tindi pala niyan ha. Kaya puro bayot ang mga tinanong, yung mga tanso, puro bayot. Di mo gayahin ng ang banateros, di ba? Tapos biglang magtatapang pa yan, magsasabi pa yan mga yan. Kung talagang matapang kayo, magdebate tayo. Pag ganyan-ganyan pa, sabi, hindi, kung talagang kayo, matapang kayo, bayot kayo mga banateros. Ganyan-ganyan pa yan, sabi niya. Sa loob-loob ko, matapang? Nagtatago ka nga dyan sa Canada, matapang. Umuwi ka sa Pilipinas. Umuwi ka, harapin mo. Hindi ko sinabing magsuntukan tayo. Hindi yan. Kasi hindi ako naniniwala sa violente, di ba? Hindi ako naniniwala sa being a violent, it doesn't mean na you are strong. Hindi yon. Ang talagang matunay na matikas ay handang harapin ang anumang panganib sa pagbanat mo. Halimbawa, hindi kami natatakot kahit may banta ng kung ano-anong pagbabanta ng gobyerno sa aming kalayaan na magpahayag, magsalita. Hindi kami natatakot dyan. Kahit ako ilang demanda ng hinarap ko, hindi ko natatakot, wala akong pakialam. Kasi yan ang tunay na tapang, yan ang tunay na courage. Yung pagmumura mo, yung pang-iinsulto mo ng ad hominem, walang kwenta yan. Pambayot lang yan. Magsama kayo nung bayot na walang ngipin, di ba? Yan yung mga pambayot lang na banatan, yung debate. Magdidebate tayo, di ka naman tatanggap ng pagkakamali. Hindi, kaya nga, di ba, kahit noong ang Biblia, sinabi hindi na dapat nakikipag-debate o argue with foolish. Bakit? Hindi naman tatanggap ng pagkakamali yan. Ba't ka ba nagdebate? Di ba? Alam mo yun? Sana kung may judge, may mananalo, may ganun. Wala, hindi naman tatanggap yan. At hindi yan ang basihan ng katapangan. Ang tunay na katapangan yung magsalita ka dito, handa kang harapin ang anumang consequence ng iyong sasabihin. Hindi yung nagtatago ka sa palda ng nanay mo. Nagtatago ka sa brief ng katrabaho mo.
Di ba? Hindi ganun. Kaya nga alam mo mga kababayan, speaking of rally, alam nyo ba na sila mismo ay aminado na failure ang rally? Oo, lahat po silang itong mga kakampuit, itong mga NPA na makakaliwa, lahat sila aminado failure. Alam mo bakit failure? Ha? Papaliwanag ko sa inyo maya-maya. Pero panoorin natin itong isang analisasyon ng isang analyst daw. Di umano. Di umano na analyst. Hindi kasi siya sigurado eh. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin What's next na kaya for the trillion peso March movement pagkatapos nitong part 2 ng kanilang protesta? Kausapin natin si political analyst Lester Balmatero. Magandang gabi po sa inyo, Professor Balmatero. Good evening po, Ms. Corina. Napakabata ninyong profesor. Thank you. Ilang taon na po kayo? 30 po. 30, wow. Okay. So, siya na mismo, Pinky and Willard, ang nagsabi sa akin na parang ang konti ng mga lumabas ngayon sa... nakita ko yun, noong September 21, mas marami talaga di hamak. Siguro 10 times more. Oo. Why do you think? Well, I agree, no? Kasi yung first time, I think may two things I think maraming bagay. But first, patapos na kasi yung taon kung ang mga target mo napupunta sana yung mga estudyante, sa amin kasi sa UP, final exam ngayon final weeks. So I guess... Hindi ako naniniwala doon sa that part na kanyang nitong tao na to. Yung sabi niyang rason niya na dahil daw sa exam sa UP. Una-una hindi lang naman mga taga UP ang pumunta nung unang mga rally. So I don't think kung meron man pumunta nung mga taga UP nung unang rally, hindi naman ganun kadami din. So hindi 'yun ang rason. I don't think so Yun, ako sinasabi ko lang, tinatabla ko lang yung mga argumento, pero may mga pinaniniwalaan din tayo. Busy ng mga tao. And then yung mga tao dahil December na rin, so busy na rin sa kanya-kanyang trabaho. But I think yung pinaka-importante kung bakit tingin ko konti yung turnout ngayon dahil yung mga tao ay medyo confused kung saan sila pupunta. Kasi the first time, September 21 kasi, sinasabi ng ating very clear na walang panawagan for resignation of President Marcos. But this time, very clear naman yung pagkakahiwalay ng dalawang grupo. The progressives are divided today. So I guess yung mga tao na dapat pupunta na walang organization, nakukonfuse sila kung saan sila ngayon pupunta. Yan ang totoo. That's true. 'Di ba? That's true. Confused sila. Alam mo kung bakit confused? Confused talaga sila. Kita mo puro mga bayot yun nandyan. Hindi. Confused yung mga tao pumunta. Aside from yung may mga pumunta sa rally na confused sa kanilang mga gender. Confused sila kasi kanya-kanyang political aspiration yung mga taong naandyan. Yun ang problema. Hinahaluan ninyo ng political. Alam mo, alam natin lahat. Kayo, alam nyo rin lahat yan. Imposibleng hindi nyo alam yan. Alam ninyo na yung pinaka-corrupt na budget, yung pinaka-maraming insertion, nagsimula sa executive, nagsimula kay Marcos, at nag-ending kay Marcos. Si BBM ang pinaka-may matinding pananagutan dyan. Alam nyo yan. Whether yung sinasabi ni Zaldico ay totoo o hindi, na mismong presidente ay nakakatanggap ng 50 billion, whether that is true or not, which is, I know most of you believe that. As a matter of fact, marami sa inyo talagang naniniwala na kasangkot si Marcos sa matinding korupsyon. Pero gayon pa man, even if hindi siya talagang nakatanggap, the mere fact that he is the president who signed the budget, ibig sabihin po nun, talagang merong matinding pagpapabaya, gross negligence sa parte ni Marcos. So alam natin lahat na dapat siyang mag-resign. Dapat na siyang bumaba dahil sa hindi niya nakayanan na pigilan ng korupsyon. Because of your political agenda na ayaw nyo rin si VP Sara Duterte, kaya tuloy hindi nagkakasundo ang mga Pilipino. Di ba? Yung mga huling EDSA o yung pagpapabagsak ng presidente, halimbawa, hindi ko sinabing pabagsakin natin ng presidente ang sinasabi ko lang yung mga nakaraang EDSA, yung kay Marcos, wala namang masyadong nagtanong sino ba papalit, wala nang ganun Basta alam natin, diktador ay kailangang mawala na sa posisyon. Nung panahon ni Erap, ganun din. Marami sa inyo galit kay Gloria, hindi nyo rin gusto si Gloria nun.
Pero hindi nyo na inisip yun. Ang inisip nyo, sige, wala tayong magagawa. Ayaw natin dito sa presidenteng ito. Hindi maayos ito. So, inalis nyo si Erap. Ngayon, kesa na magkasundo-sundo tayo at sundin natin ang konstitusyon, yung constitutional succession na tinatawag, may sarili kayong agenda. Gusto nyong pag-resignin ng presidente at vice president para ipasok yung kayo. Kasi nga mga NPA, itong mga makakaliwa na ito Gusto nila, meron pa silang bagong pautot ngayon na yung mga tao ang mamumuno. Sino kayo? Kayong mga NPA ang mamumuno sa amin? Ulul, mamatay kayo. Kayong mga NPA, hindi kayo dapat na namumuno. Mga rebelde kayo Ako naniniwala ako sa mapayapang pagpapalit ng presidente. Dapat legal. Hindi ako naniniwalang illegal dapat ang gagawin. Ayoko ng rebellion. Yan ang pinaka-ayoko. Ayokong lumabas beyond the Constitution. Dapat nasa Constitution ng lahat para hindi magulo. Hindi pwede yung sinasabi ninyo na magbabaan tapos ang mamumuno, peoples. Kayo lang yung mga NPA lang kayo Di ba? Hindi pwede yun. Dapat sundin natin kung ano ang naayon sa batas. Kaya talaga nakukonfuse ang tao dahil sa inyo. Punta ba sila dito? I mean, hindi dito sa political analyst na to doon sa mga NPA Sa people at saka power sa mga kakampuit. Meant or pupunta sila doon sa Luneta, will they be asking for BBM's resignation? Pero ning kapalit. So I guess confused yung mga tao kung saan sila pupunta ngayon. Kaya mas konti Sa palagay nyo ba nakakadagdag sa kalituhan ng mga tao yung ang pagpipilian lang nila is Marcos or Duterte? Yes, sobrang laki nun kasi kapag sumama sila, well, tingin kasi ng mga tao, may kasalanan or at least hindi pwedeng tanggalin sa equation si President Marcos because he signed the bill and then kakilala niya itong mga ito, kakampi niya itong mga congressman and women na ito at taga DPWH ito. So I guess hindi natin pwedeng tanggalin completely sa equation si President Marcos, but paano kapag they ask for resignation? Sino naman yung kapalit? And that's Vice President Duterte because the Constitution says the Vice President. Kaso lang, gusto ba ng mga tao yung alternative na Vice President Duterte? I think yung mga sumasama ngayon, sila rin yung nananawagan para dun sa justice for extrajudicial killing. So therefore, hindi sila papayag din na magkaroon ng another Duterte administration. Therefore, kaya confused din And lalabas pa ba ako or hindi na ako lalabas? Kaya I think, Kinu-confuse nyo kasi. I mean, yung mga NPA at saka yung mga kakampuit, kinu-confuse nila. Ang gulo-gulo nila Mag-focus na lang sana doon sa pag-resignin yung mga kurap. Tangina, kurap ang pinag-uusapan, bigla nyo ipapasok si VP Sara Duterte. Na alinaw-linaw naman, COA na nagsabi, maayos ang paggamit. Pinagpipilitan pa nung baklang abogado na kesyo Maria Piatos daw, Piatos. Gago pala kayo Ginamit nga yan para imbestigahan yung mga korupsyon sa loob ng DepEd, yung mga makakaliwa na nagre-recruit. Naturalmente, gagamit ng ibang pangalan, confidential nga. Isa ka nakakita ng spy na ginamit yung sarili niyang pangalan. Tapos sasabihin ninyo, kinurap lang. Pero hindi nyo pinupuna yung confidential pa ng presidente na sigurado ko binigay lang sa mga vlogger. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, kinurap kagad yung pera. Akala mo naman ganun kalaking na sobra-sobra. Hindi ko naman sinasabing maliit lang Pero ang punto natin dito, hindi kinurap yan ay ginamit sa tama. At yan naman po ay sinabi rin ng COA. Kinlear po ng COA pero wala. Kupal. Dami yung mga tao ngayon na nagstay. Bukod sa, of course, busy na rin. It's Christmas season already. In 1986, ewan ko lang kung buhay ka na nun. Okay, so it had to take the military, yung militar, at saka si Cardinal Sin ng Simbahang Katolika na lumabas at manawagan sa mga tao. Sa ngayon, ang simbahan at ang militar ay umaalyansa pa rin sa saligang batas. Correct. Sa palagay mo ba, dapat pa rin magpatuloy ang ganitong mga protesta kahit na sumusunod pa rin tayo sa saligang batas? Medyo biased kasi ako in the sense that I'm teaching citizenship and governance. I always encourage people to actually participate. In fact, yung mga ganitong klase ng protesta, it actually makes our democracy more robust. So kung ako, hanggat hindi pa rin napapanagot yung mga corrupt officials, kailangan patuloy pa rin yung ganitong klase ng panawagan or kilos protesta. But with regard to military actions, tingin ko kasi walang appetite. Ayaw na ng taong bayan na makialam yung military sa ganitong mga klase ng protesta or ganitong klase ng mga action. Kaya tingin ko wala ring appetite for that. Yun lang. Are you personally going to wait for hard evidence o kumbinsido na po kayo sa ilang mga personalidad as guilty? Well,
well, academics kasi ako, no? So kailangan ko makita, no, yung mga ebidensya na ilalabas, no. At lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko, be critical, no. So wag lang tayong halimbawa, yung lumabas na video ni Zaldico, papaniwalaan ba natin siya kaagad, no? I'm not saying wag nating paniwalaan completely, but I'm saying be critical, no. Kung ano ba, most likely hindi yun completely 100% true. Piliin yun yung sinabi ni Zaldico. But I think may mga enough na ebidensya para ma-prosecute yung ilang mga malalaking tao. At tingin ko, pagod na rin yung taong bayan na makita na hindi mapanagot, no? Especially yung mga big fish, as they say, no? Yung mga elected official. Anong masasabi ninyo sa obserbasyon na at his weakest daw ngayon si PBBM dahil nga dito sa flood control corruption scandal? Oh. Yes. I agree na probably this is the weakest kasi may kita mo rin yung trust rating ni President Marcos pababa, no? Pero tingin ko matatapos niya kasi yung 2028 niya, no? Yung kanyang term matatapos niya yan. Pero kung anong klaseng president, yun yung magiging problema. There are some observations na kung hindi man siya mapalis completely, no, resignation na kinocall ng ibang mga grupo, baka magkaroon ng different calls para mas maging ano siya, no, to some extent maging lame duck president. At kung sino man yung i-endorse niya by 2028, kiss of death yun. Hindi mananalo yung i-endorse na by 2028. Naku, marami pa akong gustong tanungin pero maraming salamat. Kahit sino lumaban kay BP Sara Duterte, olat. Yan ang totoo. Kahit sino pa ang lumaban kay Pangulong BP Sara Duterte, wala, olat yan, ha? Sigurado yan. Kahit sino pa mag-endorse na demonyo dyan, talo yan. Alam mo, mga Duterte supporter, nananahimik lang. Panay ang lait ninyong mga... Hindi to analisa. I mean, panay ang lait nito mga kakampuet at saka ng mga mainstream media at pati ng mga NPA. Panay ang ganyan ninyo. Sige lang. Sige lang. Nananahimik lang ang mga Duterte supporter. Magkakaalaman tayo sa botohan. Tingnan natin. Hindi, ganun lang naman kasimple, magkakaalaman tayo sa botohan. Gusto nyo ba ng another 6 years of Marcos and Romualdez regime? Or gusto ninyo ng lutang na gobyerno ni Leni Robredo at ng kanyang mga kakampuet? O gusto ninyo ng makakaliwang grupo na sila etong mga progressive kuno, ayaw nilang matawag na makakaliwa, tawag nila progressive kuno, na si Risa Hontiveros na hindi mapaliwanag yung mga ibang bagay na kinasangkutan niyang iskandalo? O gusto ninyo ng isang matigas at subok na gobyerno ng Davao City na si BP Sara Duterte? Kayo na bahala. Kung gusto nyo bumalik tayo sa kangkungan at manatili tayo sa kangkungan, bahala kayo. Yan ang masasabi ko, bahala kayo. Kasi sigurado ko, pag tayo ay nanatili sa Romualdez Marcos regime, ubus ang pera natin. Hindi lang utang ang aabutin natin. Baka magsara pa ang mga bangko. May nagsabi niya na, may napanood kasi ko. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ito, papaliwanag ko ito, ha. Kasi baka meron lumalabas ngayon na baka sa daw magsara yung mga bangko posible. Alam nyo kasi, ganito yan. Meron lumabas na balita yung insurance ng bangko ay tinanggalan, binawasan. Okay? Basta sandali, hanapin ko yung data ko. Kasi sinulat ko na, hindi ko lang naipaliwanag dun eh. Yung sa bank, wait ito yung yung problema sa bank insurance na binawasan nila ng pondo na supposedly pinopondohan niya ng gobyerno to make sure na hindi ba pag nabangkrote ang bangko may pambayad sa mga tao na nandoon ang savings nila. Pero ang ginawa ngayon itong huling budget, binawasan niyang insurance na yan. Saan na yun? Wait. Eto, hinahanap lang natin yung notes natin dyan. So, ang ginawa ng gobyerno to, binawasan po yung budget na yun. At dahil doon, nagkaroon ng problema pagdating po sa pagsisigurado na pag nabangkarote ang mga bangko, ay may pambayad sa mga taong nag-deposit dito.
Kasi di ba makikita nyo yun, meron nyo sa bangko na may pagka nag-bankrupt ang bangko, ito lang ang mababayad ng bangko, ganyan-ganyan. May nakasulat yan eh. Nakalagay dyan. Pero dahil binaba nga yung budget doon, naku po, nagkaloko-loko na. Totoo. Hindi ko sinasabi mangyayari yan ha. I'm not saying and I'm really hoping it will not happen. Ha? Pero dahil nga doon sa pagbaba na yun, marami nangangamba na, uy, sandali, baka mamaya madali tayo dito. Yun ang ano niyan, nako. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ito matindi. Kaya binawasan yung budget na yun para ponduhan ang mga unprogrammed budget o allocation na tinatawag nila. Pambihirang buhay rin. Ayan na naman tayo. Kasi ngayon, sabi nga nila, allocation na daw ang tawag doon sa yung dating pork barrel. Alam mo yun, yung pork barrel. Ngayon, allocation na tawag. Iniiba-iba lang nila yung iniiba-iba lang nila yung tawag. Pero alam mo yun, pareho pa rin yun na nagkakaroon talaga ng nakawan, ika nga. Sabi ko, ano ba namang klaseng bayan talaga to? Pero kung gusto ninyo magpatuloy sa ganyang klaseng buhay, bahala kayo. Ito yon ha. Ito yung pinuna. Sabi ni Russell Stanley Q. Geronimo, yung siya po ay abogado at profesional sa larangan ng finance, corporate law transaction. Founder yan ng CEO at Geronimo Law, isang full-service law firm sa Pilipinas. Founder din at CEO ng Strago, isang finance and accounting advisory. Ang pinag-usapan dito yung PDIC. Okay? Ano ba talaga nangyari sa 107 billion ng PDIC? Okay? Ito yan. Ang sabi, ang PDIC, bakit mahalaga ang pera nila? Dahil sila ang insurance ng pera mo sa bangko. Kung biglang may bangkong bumagsak, PDIC magbabayad sa mga nag-deposit nito. Okay? So, ibig sabihin nun, may trust fund sila. Noong 2023, 310 billion ang laman. Noong 2024, naging 203 billion. Bumaba. Dahil meron daw kinuhang 107 billion. Nakigets ninyo? So binawasan ng 107. Saan napunta yung 107? Sabi ng DBM, sagot to ng DBM, ginamit sa 2024 unprogrammed appropriation. Sa madaling salita, ginastos sa flood control. Saan galing? Sa pondo ng PDIC. Gago! Sabi nga dito, dahil nabawasan ng pondo, bumaba ang deposit insurance coverage ratio. Kung dati, 8.8, ngayon 5.5 na lang. Naku po! So ibig sabihin, mas lumiit ang ipon ng gobyerno na pang-rescue kung magkaroon ng pagbagsak sa mga bangko. Kung may isang malaking bangko na mag-collapse, baka sakto lang ang pondo, borderline risky, ika nga. So ano mangyayari? Sa madaling salita, mas mahina ang kalasag ng banking system, mas madaling ma-shake ang confidence ng publiko. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa bangko, magwi-withdraw. Posibleng finance crisis yan, domino effect. Paano ngayon yung 107 na nawala na? Umamin ng DBM nagsabi nila oo sa unprogrammed flood control projects, ginastos yung 107 billion. Eto matindi. Sabi ng DOF Secretary, naglabas ng bomba. Ano yun? Meron daw 118 billion na ghost project sa flood control noong 2023. Kung ipagtabi mo ang numbers, 180 ng ghost project. Billion 118 billion ng ghost project. Yung 107 billion galing PDIC. So therefore, ginamit yung pang ghost project, yung kinuha sa PDIC na 107 billion. Imagine niyo yun mga kababayan. Tayong mga nagdi-deposit sa bangko, nabawasan yung insurance natin. Ibig sabihin kung magkaloko-loko, di ba? Kung magkaloko-loko, wala na. Nabawasan na ng 107 billion. So ibig sabihin nito, nga tayo kung sakasakali. Ang matindi, okay lang sana kung ginamit sa tama. Hindi. Ibinigay sa mga congressman, sa mga senador, at sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. At ang malungkot nito even the undersecretaries have blood control insertion. Ganun nakakurap. So, namimiligro yung ating insurance sa bangko dahil bumaba nga ho ito. Tapos, sasabihin nila na pati pala yung mga undersecretary,
kumikbak. Baka sabihin nyo niloloko ko kayo. Eto, panoorin nyo. Who could be part of that proponent list for the non-allocables? Well, mean, one thing that I mentioned also? last week is that almost everyone in government has the opportunity to submit lists to the DPWH, and therefore, almost every office in government has some type of insertion. And I think it's less a question of who is than who is not. Okay, so for example, if I am, what do you mean by everyone? As in parang kahit part ako ng ano? It's not just agency. congressmen and senators, not even just cabinet secretaries. There are even cabinet undersecretaries that have flood control projects inserted into the budget. And really? And how Grabe, could I? no? I mean, what's the rationale of? For example, if I'm a secretary, what's the rationale of me being a proponent of a flood control project if I have nothing to do with flood control? You can ask them. Okay. Okay, so this is the list. But Have you seen this list at least? Yeah, so the reason why I'm saying this is because there's a lot of speculation that this happens, but the proof is that there is a list that I've seen in the office of DPWH former Undersecretary Catalina Cabral that lists every item in the National Expenditure Program and indicates if it's allocable by the district congressman, or if it is outside the allocable, then it actually has proponents behind them. And the proponents are not only congressmen and senators, they are also cabinet secretaries and undersecretaries and others. There are even contractors. Grabe undersecretary, ladies and gentlemen. Undersecretary. Mantakin mo ha. Kung dati, mga congressman lang ang nangungurap, secretary, ngayon pati undersecretary. Names. May allocable na ha. At bakit pinayagan? Dito, eto kasi yun eh. Remember, inilalagay yan sa budget. Ini-insert, kaya nga insert ipinapasok yan sa budget. Allocable. Ha? You could just imagine, billions of money, pinirmahan ni BBM. Pinirmahan ni BBM yung allocable. Bakit mo pipirmahan kung hindi ka gunggong? Kung hindi ka tanga? Kung hindi ka magnanakaw, bakit mo pipirmahan yan? Unless, sabog ka. Hindi, totoo naman eh. Alam mo, sabog ka sa alak, ganun. Hindi, di ba? Pirma ka lang ng pirma. Ano na pipirma natin? Pirma. Pirma ka lang ng pirma. Yan, pirma na yan. Di ba? Imagine niyo yun ha. This is billions. Tapos tangina ang focus niyo doon sa 150 million ni BP Sara Duterte. Kupal kayo no? Sorry ha. Sorry sa term pero yun talaga yun eh. Yun yung hindi kasi mura yun eh. Yun yung talagang kasi when you say kupal, para lang sa kaalaman nyo, yung nanggagago kayo, yung nanloloko, nangungupal kayo, nanloloko kayo ng kapwa. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ibig sabihin binubudol nyo yung tao eh. Ang focus ninyo yung 150 million kuno na confidential pa na ginamit naman sa tama. Mismong COA na ang nagsabi. Tapos yun ang focus ninyo. Tapos yung sa billion, 100, magkano daw yun? Actually, sinabi na nga ng ICI na umabot ng trillion eh. Yung naubos na pera dyan sa Ghost Flood Control Project na yan eh. Tapos sasabihin nyo, hindi, confused ang tao eh. Di namin alam kung paano ba diskarte dito eh. Kasi nga, namumuliti ka kayo. Yan ang totoo. Kayong mga kakampuet at kayong mga NPA na makakaliwa, namumuliti ka kayo. Yan ang iniisip nyo. Are in the internal files as proposed projects of the DPWH. Okay. The PCIJ has said the numbers have not been released to them, the proponent list. But they also mentioned in this report that they reached out to your office for the numbers, if you would have. But nakalagay dito, all of them either refused to give out their list or said they would have to double check. Leandro Levista in particular has been pressuring the DPWH itself to release proponent lists. So what Yes. list do you have in your office? So I have a list of proponents of projects in the NEP that came from the office of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. DPWH is well aware and also has this list, and I am hoping that they will walk the talk on transparency and release the list of proponents that are in the computer in the office of former Undersecretary Catalina Cabral. So it's with you, the list of proponents for allocable and non-allocables?
Yes, and I've been having private discussions asking that this list be released to the public. And if they don't, will you release it? I'd like them to release it first. But is there a chance that you might release it?